Welcome back dito sa channel natin. Finally, ito na nga ang araw na magsasagawa na tayo ng walking tour dito sa kabubukas lang na Phase 4 ng Pasig River Esplanade Project. Sa likod naman ito ginagawa na ang bagong Lawton Riverside Park at mayroon nang inilagay na mga poster dito. Ayan guys, napakaganda pala ng bagong park na tinatayo dyan. Mas maganda yung design ng park dito at meron pa mga statue at fountain. Dito naman sa kabilang side ang ganda rin. Modern na talaga ang design ng Lawton Riverside Park. Ito naman ang aerial view ng bagong park. Anyway, excited na ba kayo dito sa full walking tour natin sa Phase 4? Natapos na nga ang proyektong ito at nagkaroon na nga ng grand opening noong isang araw. Tara samahan niyo ako, mag-explore na tayo dito. Wow, napakalawak pala ng walkway dito. May pader dito noon na tinibag na, kaya lumuwag na yung walkway dito. Marami din ang mga informal settlers na nakatira dito noon, sa ngayon wala na. Tuloy-tuloy na nga ang pagbabago dito sa Manila Riverside. Tapos na ang Pasig River Esplanade Phase 4 pero ang bagong Riverside Park sinisimulan pa lang. Yan na naman ang susunod na bibigyan natin ng update. Wow, ayan makikita nyo naman may finishing na nga dito sa walkway. Ito naman ang linya ng LRT Line 1. May bagong hagdanan na rin pala dito kapag galing ka sa baba. Noong isang araw nagkaroon ng grand opening ceremony na dinaluhan mismo ng presidente at ilang mga government officials. Kaya ngayon open na ito sa public at pwede na tayong mamasyal dito. Isa pa pala sa gagawin ang River Lane Bridge. Ito ay isang bagong pedestrian bridge na magkoconnect doon sa kabila, dyan sa may Quiapo area. Magkakaroon din pala ng access ang mga pasahero ng Pasig River Ferry. Dito kasi nakatayo ang Lawton Station ng Pasig River Ferry System. Siguro dito magkakaroon ng hagdanan.
Finally makakatawid na tayo papunta dun sa kabila sa Arroceros Park. Ito naman ang Quezon Bridge. Ganito palang itsura niya dito sa ilalim. May hagdanan din dito kapag galing ka dyan sa baba. Wow, eto na nga. Andito na tayo sa kabila. Nasa likod na ito ng Arroceros Park. Ngayon ko lang na-realize mas maluwag pala yung walkway dito. Gumanda tuloy tingnan ang Quezon Bridge. Kung maalala nyo, meron na ditong esplanade pero iba yung design. Dinemolis nila yung naunang esplanade at pinalitan ng ganito. Ang Arroceros Park ay tambayan din ng mga estudyante. Sa ngayon meron pang nakaharang dito pero may karugtong pa yan. So ayan guys, meron pang konti na lang na gagawin pa. Diretso yan hanggang dyan sa may Coast Guard outpost. Medyo mataas din pala itong bagong esplanade. Wow, ang ganda ng view dito. Finally, unti-unti na rin na nag-improve at gumanda na ang Maynila. Salamat sa mga ganitong initiative at mga proyekto. Hindi pa tapos ang Pasig River Esplanade Project. Magkakaroon pa ng ganito sa iba't ibang syudad sa Metro Manila along Pasig River. Meron sa San Juan, meron sa Mandaluyong, Makati area. May mga hagdanan dito kapag galing ka dyan sa Arroceros Park. Pwede rin ang mga PWD na dumaan dito. Ayan, at connected na nga ang bagong esplanade dito sa likod ng Arroceros Park. Ito ang tinuturing na the last lang o the last forest ng Maynila. Pwede rin kayong mamasyal dyan sa loob ng Arroceros Park. Maganda na yung dating esplanade dito pero sa ngayon mas pinaganda pa. Pwedeng-pwede na talaga mamasyal dito, napakaganda na. Mula Arroceros Park hanggang Intramuros na ang Pasig River Esplanade Project.
Ang Pasig River Esplanade Project, also known as Pasig River Urban Development. Layunin nito na paggandahin ang ilang mga specific areas along Pasig River. May hagdanan din dito sa kabila malapit sa Loton Ferry Station. Sana talaga matapos na itong River Lane Bridge para makatawid na tayo papunta dyan sa kabila sa Quiapo. Diretso na tayo hanggang doon sa Phase 1 kung saan kumonekta ang Phase 4. Dito naman ginagawa na nga ang bagong Riverside Park. Abangan natin ang susunod na mga updates sa proyektong yan. May maliit na walkway dito na kumonekta doon sa kabila. Dumaan naman ito sa ilalim ng MacArthur Bridge. Wow, finally connected na nga doon sa kabila. Yung mga bulaklak pala dito ay ginamit pa yan noong grand opening pero tatanggalin din nila yan. Wow, mas maluwag pala ang walkway dito. Pwede pa rin palang dumaan dito yung mga sasakyan. Ayan, makikita nyo naman may daanan dyan sa ilalim ng tulay. Pero sa ngayon ayusin pa yung drainage dyan kasi nga binabaha. Galing dyan sa may Loton Terminal, pwede nang dumaan yung mga sasakyan papunta dito sa Manila Central Post Office. Grabe, sobrang lawak pala talaga dito. Siguro mamayang gabi sobrang dami na ng tao dito. So ayun guys, hanggang dito ang Phase 4 at kumonect nga dito sa Phase 1. Ayan, nandito na tayo sa Phase 1. Anong masasabi nyo sa development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!